Magandang araw mga bata, narito ang aralin natin sa Makabansa. Quarter 2, Week 4, Day 3. Tatalakayin natin ang kwentong Salamat Mama. Ang ating layunin ay ipakikita ang mga gawain ng kasapi ng pamilya sa loob at labas ng tahanan sa pamamagitan ng simpleng pagsasadula. Balik-aralan natin, tingnan ang family chart. So ito, pinapakita sa family chart ang pamilya na two-parent family. So kung matatandaan nyo, ito si tatay, si nanay, at pinapakita sa ibaba ang mga anak ni tatay at nanay. Ano-ano ang kanilang ginagawa sa pamilya? O si tatay, anong madalas ginagawa ni tatay? Siya ang madalas na nagtatrabaho sa pamilya. Si nanay naman. So, si nanay ang madalas na kasama ng mga anak sa tahanan. Siya ang madalas nag-aalaga sa mga anak. So, siya ang madalas na nagluluto, nag-aasikaso. Si kuya at si ate, sila yung tumutulong sa inyong mga nanay at tatay. At si bunso ang madalas na nagpapasaya sa pamilya. Sa araw na ito, layunin natin na maipakita ang mga gawain ng kasapi ng pamilya sa loob at labas ng tahanan sa pamamagitan ng simpleng pagsasadula. So, ito, dahil online tayo, hindi nyo magagawa yung pagsasadula dahil hindi ko kayo makikita. Pero, maigagawa ninyo ito sa pamilya nyo o kaya sa klase. So, ngayon, babasahin ko na ang kwentong Salamat Mama. Salamat sa atis, Mama. Salamat sa mais, Mama. Tama lang ang lasa, Mama. Salamat, Mama. So, tungkol saan kaya ang kwentong babasahin natin? Ayan, tungkol ito sa pagpapasalamat ng isang anak sa isang ina. So, kayo ba, nakapagpasalamat na ba kayo sa magulang nyo? Kung nakapagpasalamat kayo, gaano kadalas? Minsan lang ba? O dapat araw-araw tayong nagpapasalamat sa ating mga magulang. O kapag binigyan kayo ng baon sa umaga, kapag pinaghanda kayo ng pagkain sa umaga, kapag aalis na kayo sa umaga, kapag inhatid kayo sa paaralan, o magpasalamat kayo sa bawat ginagawa nila. Para naman nawawala yung pagod at nararamdaman nila na na-appreciate nyo yung kanilang ginagawa. Ano kaya sa tingin ninyo ang gawain ni Mama sa kwento? O, syempre, si Mama ang laging nananatili sa tahanan upang asikasuhin dito ang mga anak. Kaya nagpapasalamat ang tauhan sa kanyang mama. Okay? Kasi maraming binibigay sa kanya. At kung nakikita nyo, napapansin nyo, parang may kapansanan ang anak. So, nagpapasalamat siya dahil kahit siya ay may kapansanan, siya ay laging naandyan ang kanyang nanay para siya ay tulungan. Ang bawat kasapi ng pamilya ay may mga gawain sa loob at labas ng tahanan. Okay? So, gawain ng mga magulang na maibigay ang pangangailangan ng kanilang mga anak tulad ng pagkain, maayos na tirahan at malusog na katawan. So, kung natatandaan nyo, napag-aralan natin ang mga pangunahing pangangailangan. So, yun yung mga gawain ng mga magulang ang maibigay ang pangunahin ninyong pangangailangan. Gawain ng mga anak sa pamilya ang maging matulungin sa bawat isa. So, gawain, kasi kadalasan kaya medyo hindi nagkakaunawaan ng pamilya dahil hindi ginagampanan ng bawat isa ang mga tungkuling nakaatas sa kanila sa pamilya. So, dapat kayong mga anak, gagawin nyo kung ano yung tungkulin na nakaatas sa inyo. At kung may nakikita kayo na may gumagawa sa bahay, dapat tutulungan ninyo. Hindi na kayo mag-aantay na kayo ay tawagin pa. Gawain ng mga anak sa pamilya ang mag-aral ng mabuti para sa magandang hinaharap. Hindi kayo pinag-aral mga bata ng magulang nyo para lang sa kanila. So, inihahanda kayo sa future nyo. Kasi kapag wala na sila, yung kayamanan ng pagtatapos ng pag-aaral ang maipapamana nila sa inyo. Kasi kapag kayo ay nakapag-aral, malayo ang inyong mararating. No? So, kahit wala yung magulang nyo, napag-aral nila kayo, makakahanap kayo ng maayos na trabaho. Mahalaga ang gawain ng mga magulang at anak sa pamilya. Ilan pang karagdagang tanong tungkol sa layunin sa araw na ito?
Bakit kaya mahalaga na nagpapasalamat tayo sa ating mga magulang? So ito'y tanda ng paggalang sa kanila at pag-appreciate sa lahat ng kanilang ginagawa. At syempre, para maramdaman din naman ng magulang na nararamdaman nyo yung mga ginagawa nilang paghihirap sa inyo. So napapagaan ang kanilang damdamin at mas nararamdaman nila ang inyong pagmamahal. Sa pagiging single parent, si nanay ay maaari ring maging si tatay, sapagkat siya ang gumagawa ng gawain ng isang ama sa tahanan. So ito, kagaya ng nasabi ko sa mga nakaraang aralin, napakahirap ng solo parent family or single parent. Kaya kung kayo ay kabilang dito, marapat lamang na tulungan nyo, no, ang inyong magulang kung si nanay lang kasama nyo o kaya ay si tatay. Sa pagiging single parent, si tatay ay maaari ring maging nanay sapagkat siya ang gumagawa ng gawain ng isang ama sa tahanan. Okay, so ang kadalasang nangyayari dito kapag single parent family, maaring namatay ang isa sa magulang o kaya umalis sa tahanan, may mga naging problema. So para maiwasan natin ito mga bata, tayo lagi ay magdarasal. Sa extended family, ang kasapi ng pamilya na mas nakakatanda ay maaari ring tumayo na magulang kung kinakailangan. Halimbawa, may trabaho ang nanay at tatay nyo at wala sila para alagaan kayo, so nandyan si lolo at si lola para kayo ay alagaan. Sila muna yung magiging magulang nyo. Kaya may mga ibang bata na ang tawag sa lolo at lola ay nanay at tatay kasi sila'y nagsilbi laging magulang kapag wala ang nanay at tatay. Ang mga gawain ba okay, dahil hindi kayo nagsadula sa ating klaseng ito, no? So maaari kayong gumawa ng pagsasadula ng mga ginagawa ng bawat miyembro ng pamilya. So iaarte nyo sino si nanay, sino si tatay. Yan. So nais kong kumpletuhin ninyo ang pangungusap tungkol sa inyong gawain sa pamilya. Gawing gabay sa pagbuo ang mga pangungusap sa loob. So ngayon dito, kukumpletuhin nyo yung pangungusap. O ito, ako ay isang blank. Ikaw ba ay si ate, kuya, bunso sa kapatid, o sa bunsong kapatid, o ikaw ba ang pangatlo, pangalawa, kung mas marami kayo. Ano? So, masaya ako bilang kasapi ng aming pamilya. Ilalagay mo dito kung bakit ka masaya bilang kasapi ng pamilya. Isusulat mo dito. Maaari kang magpatulong sa mga kasama mo sa bahay kung hindi mo pa kayang magsulat ng mga pangungusap. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig.